tungo po tayo sa ating mga balita sa Metro Manila. Dead on the spot ang isang binatilyo matapos masagasaan sa EDSA busway sa Quezon City. Kagabi nga, tumawid ang 13 anyos na biktima kasama ang kanyang kaibigan mula sa northbound lane ng EDSA. Doon na raw nasa pool ng bus ang biktima. Sa halip na huminto ang bus, nagdire-diretso pa ito. Iniimbestigahan na ang pangyayaring ito. Arestado naman ang isang Australian at 2 Pinay na nagtangkang magdeposito ng mga peking dolyar sa isang bangko sa Makati City. Nasa $496,000 o halos 30 million pesos ang tinangkang i-deposit ng mga suspect. Nakumpirmang peke ang mga ito nang suriin ng mga tauhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang giit ng mga suspect, hindi nila alam na peke ang mga dolyar na dala-dala nila. Nahaharap sa reklamong illegal possession and use of false treasury o banknotes ang mga suspect. Aabot naman sa kalahating milyong pisong na scam sa isang tindera sa Caloocan. Ang kwento ng biktima, may lalaking tumawag sa kanya at nagpakilalang taga-bangko daw ito. Hiningi ng caller ang one-time PIN ng biktima. Noong una, hindi niya ito ibinigay pero sinabi ng lalaki na alam daw nang tumawag sa kanya ang lahat ng transaksyon kaya naniwala ito. Nakalabing-4 na beses na hiningan daw siya ng OTP. Nalaman na lamang niya na naloko siya dahil tumawag ang bangko sa kanya. Aabot po sa kalahating milyong piso ang nalimas sa credit card. Ayon po sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang ganitong uri ng scam ay tinatawag na voice phishing o vishing. Para hindi maloko mga kapatid, importanteng malaman ng publiko na hindi basta-basta nang hihingi ng ID o mga OTP ang tunay na mga bangko at institusyon. Iniimbestigahan na ng PNP ang nangyaring scam.